Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagong updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tanong po ng mga netizens kung bakit nga ba kinakailangan pang lasingin muna si Maine Mendoza para nga naman daw magawa ang kanilang party para po sa kanyang birthday celebration nitong nakaraan lamang. Okay? Yun ho yung ating pag-uusapan, ano? Oo nga naman, ano? Kasi ang dami rin nagtatanong na, ano nangyari kay Maine? Parang wild na wild ata siya na itong party na ito. Ano nga kaya ang pinatake sa kanya? At ang tanong nga ng karamihan, bakit kailangan pa nalasingin muna ang isang Maine Mendoza para magawa yung kanilang mga plano patungkol po sa kanya? Lahat naman po yan, ano? Ito pag-uusapan natin. Hindi rin po mawawala, ito pong ginawa po ni Alden Richards na pamamahiya dito kay OG Diaz. Paano nga ba pinahiya ni Alden Richards itong si OG Diaz? Kasi nga po, may ambush interview kay Alden Richards at hindi nga nagustuhan ni Alden ang mga katanungan nito pong si OG Diaz sa kanya. Kaya yun, no? Naprangka. Alam niyo naman si Alden Richards kapag hindi ko nagustuhan yung mga tabas ng dila nilang ng mga reporter at mga nang iintriga na ganyan, nag-iiba ang tono niya. 'Di ba? Dati okay lang pero ngayon iba na. 'Di ba? Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay niya. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pagsupport at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Kaya nga kung meron ka pa at marami ka pang kilala dyan, na mga Alden fans na hindi pa nakasubscribe sa atin, ako, sabihan mo na sila. Sabihan nyo na po sila at dito tayo magsama-sama lahat. Pakisabi sa kanila na kung ikaw ay nagmamahal kay Maine at saka kay Alden, punta na dito at mag-subscribe na. At narito nga mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Nito lamang, kahapon lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, yes, di ka nagkamali sa araw na yon. Bumaba ang kanilang viewers, wala talaga silang kadala-dala. Somehow, may nagtatanong, bakit totoong Maine Mendoza ba ang nandoon sa araw na yon? Prior to that, baka nakita mo din ba't may bukol sa harap ang isang Maine Mendoza? Yes, nag-kiss daw sila, but after ng kiss, umiba daw ang itsura ni Vax, di ba? Parang di daw niya gusto. Smack kiss lang daw yon. Akala ba ni na Tito Soto at Big Soto, inanalo na sila over the fandom? Yan ang malaking pagkakamali nila. Kung sa akala nila, pader sila, ang phenomenal fandom ay mason na kayang pulbusan ng pader na nakaharang sa kanila. At yan ang hinihimutok ng mga sarsulista dahil hanggang ngayon ang pader na nakaharang sa kanila, at yan po ang nangyayari talaga, at hanggang ngayon nanatiling tinik ang fandom sa kanila. Totoo po yun, Miss Gina Torrico, na until now hindi nila matanggap na talagang fandom is fandom. Until now they are still supporting Maine Mendoza and Alden Richards no matter what. Okay? Siyempre, di rin po mawawala sa pag-uusapan natin. Ito naman pong komento ni Miss Andrea Alfonso. Sabi niya rito, Mr. Pinas, pansin ko na walang cake ang Aldab sa birthday ni Maine. Kasi walang pinakitang cake Baka naman di pinapasok yung mga fans at cake. Inis na inis kami. Pinatay ko ang TV. Daming naming nanonood pero nainis ako sa TVJ. Tapos sumitaw ang panot, hi Mr. Pinas. Pinatay ko agad ang TV. Gigil ako. Sana Mr. Pinas bumalik na ang walang bawal-bawal. Sana maibalik na miss ko na yung kulitan ng mag-asawa sa harap ng camera. Kaya Mr. Pinas, aldo lang kami, tuluyan ko ng
di panonoorin ng tatlong manyak na sobra nilang sinasaktan ng mga Aldab fans. Bakit kaya sobrang galit na galit sila sa fans ng Aldab? Syempre po, usapang pananalapi, di ba? Usapang pananalapi at sila lang po ang nagkakaintindihan dyan, and they will never think about the fandom. Okay? Hindi nila iisipin yan. Kaya nga wala silang pakialam. Wala silang pake kung talagang itong si Main Mendoza, di ba, ay magamit at magamit pa sa Sarsuela in the near future. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po ay mula kay Miss Soy Empatica. Sabi niya rito, Saturdays at Bulaga are all fake and scripted. It's just sad how Main couldn't have done anything to stop these people. And where the hell did they get those supposed to be Main's fans? They hardly know anything about her. Well, totoo po yun, di ba? Ang sabi nga nila, tulad nga ng una nating commenter, no? Si Ma'am, ano nga pangalan nitong una? Itong si Ma'am Gina Torrico, no? Sabi nga nila, ang daming nagsasabi na hindi si Main Mendoza ang nandoon. Bakit nga ba? Hindi si Main Mendoza ang nandoon. Dahil nga naman, nakita nga nila, di ba? Nakita nga nila ang kasuotan nito, di ba? Ang talagang wala ka na may tatago. Ganun lang kasimple yan. Okay? And then, bukod nga doon, itong mga fans na rin po ang nag-decision kung talagang hindi na sila tatangkilik pa. Pero sabi ko nga sa inyo, kahit anong mangyari, whatever happens, Pinas Showbiz News ngayon is here for Main and Alden. Okay? So, ganito po tayo nagsimula. Sabi nga ni Miss Belen Alonso, ngayon, ma-realize na nila na wala talagang epekto ang ginagawa nilang Sarsuela at never nga po itong umingay sa social media. Diba? Hindi na po ito humahakot pa ng samot-saring reactions. Diba? Dahil nga po, nasanay na sila sa mga nangyayari. Wala nang nangyayari sa Sarsuela nila. At dahil hindi na nga po mabenta ito, don't expect na may gagawin pa po sila. Dahil in reality, wala na po talaga silang magagawa sa mga ganyang bagay pa. At ngayon, pag-usapan natin, nakita niyo naman, ang dami mga netizens, lalong-lalo na mga senior citizens na nagtatanong, ano nangyari kay Main Mendoza? Parang ang wild niya nung gabi na ng celebration ng kanyang birthday party. Ang tanong nga ng iba, bakit kinakailangang lasingin si Main Mendoza before they proceed doon sa event na yun? Diba? Ang sabi nga ng ilan, si Main Mendoza ba ay naghahakot lang muna ng lakas ng loob bago nga naman daw humarap, bago nga naman daw makijoin sa kanilang Sarsuela, diba? Pero ang tanong, ulitin lang natin, kung ito po ay ito po yung inyong mga katanungan, napakadali, diba? Napakadaling sagutin. Uulitin ko lang po, hindi po nanikluhod ito pong si Main Mendoza. Hindi po siya nanikluhod sa lahat-lahat ng mga sarsuelista na yan para gawin yan sa kanya. Okay? Uulitin ko lang po. Kinakailangan na lasingin muna. Para alam niyo naman ang nagagawa ng alak. Sabi nga nila, nakakapagpalakas ng loob. Okay? Para baka nga naman mapalakas ng loob ng isang Main Mendoza na makakasama man lang sa sarsuela na yan, So, ayun po. Maraming salamat po. Ngayon, puntahan natin. Ito naman pong isa po sa mga dapat natin pag-usapan kung saan ang isang Alden Richards ay natanong. Natanong lang naman, na-ambush interview lang naman siya nitong si OG Diaz. At, ayun, sinasabi nila na si Alden Richards daw ang nagiging dahilan ng hiwalayang Sam Bilby at, anong pangalan nito? Catrio Nagray, Tanongin ba naman ni OG Diaz, so Alden, ikaw ba talaga ang may kasalanan? At kung ano-ano pang mga pinagsasabi nila doon, Kaya nga, ang laki ng pinagbago ng tono ng boses ni Alden Richards nang ma-interview siya ni OG Diaz. Sabi nga ni Alden, ako na naman,
Bakit ba sa lahat ako na naman ang may kasalanan? Wala hong katotohanan ang bagay na yan. Yan ho yung latest na sinabi ni Alden Richards. Kaya nga halos ipahiya talaga niya, no? Binarabara niya na lang si OG Diaz kasi ano nga ba naman kasing kinalaman ni Alden doon? Ba't tatanungin pa ni OG Diaz, di ba? Yung mga ganyang detalye. So muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.